Hello mga ka-legit Dover Gods, panibagong updates po natin this afternoon kung saan yung isa sa mga pinagmamalaking vloggers ng tape ay umami, na-reveal ang kanya pong tunay na motibo ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates po sa araw na ito, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you po sa inyong panonood at pagsubaybay. At ngayong araw nga ay inihahatid natin sa inyo kung saan ay katatapos lamang po ng kanilang trial dito po sa Marikina Regional Trial Court, kung saan ngayong araw po ay ihaharap ng Tape Incorporated yung kanila pong mga testigo. At isa sa mga itinuturing nilang testigo ngayon ay si Mr. Vincent Busio, na isa sa mga sinasabing songwriter di umano ng team song ng E8, ng branded Eat Bulaga. So hindi natin alam bakit kailangan nilang ipatawag. Gusto ba nilang kunin yung team song? Gusto man nila pati yun aangkinin nila, kung saan sa pagkanta mo nun, TBJ pa rin ang maaalala mo dahil naroon po ang pangalan ng TBJ. Ewan ko na lang talaga, no? Parang ginagawa na lang nila to para po madili yung kaso, no? Para tumagal ng tumagal hanggang sa umabot na sila ng 10 taon. Umabot na lang ng 10 taon na hindi pa natatapos tong case na to. But anyways, ngiting tagumpay naman po ito pong si attorney Buko, no, na talagang kumpiyansa po siyang maiuuwi nila ang tagumpay, no. So ganito lang po, at ngayong araw nga din ay talaga naman pinasaya tayo ng Sugod Bahay Mga Kapatid segment, kung saan talagang pinakita po talaga nila na kahit po sila ay humaharap sa sobrang tindi ng pagsubok, but still ay nagpapatuloy pa rin at hindi mo mararamdaman yung pressure, no? At wala silang kahit yung mga, kung mapapansin niyo, 'di ba, sa mga ginagawa po nila araw-araw, si Boss Joey lang talaga yung madalas na magparinig. Pero yung iba, katulad po nila Jose, pati po yung ilang mga Dover Gods, never po silang nagbabanggit ng anything against sa kanilang kalaban, kahit alam nila na talagang talagang tinitis yung kanilang patience. Lalo na po si Bossing, never po yan nagsalita patungkol po dyan sa issue na yan, no? Nagsalita lang yan first time nung sinabi niya na kinakaltasan siya ng tax noon pero hindi naman siya sumisweldo. Yun po yung ilan sa mga sinasabi niya. Pero all in all, still ay silent pa rin ito pong si Bossing Big patungkol dito, kasi si Tito Sen at si Sir Joey De Leon po ang umaharap doon po sa husgado. And this time, pag-usapan din natin ito dahil talagang nasipa po yung TV rating kahapon, ay talagang sobra po yung taas ng nakuha nila dahil naglabas po ang AGB Nielsen Philippines Nutam People in TV Homes Rating Top Overall Program September 20, 2023 Wednesday. Yan po yung lumabas na na resulta, kung saan ang TBJ po ay nasa number 12 spot, no, dahil and then yung kanila pong kalabang noon time naman ay nasa 16 and 15 and 16. So sobrang layo po, no, layo ng agwat, no. Ibig sabihin, bago po sa kanila ay may mga programa pa na mas nauna pa, no. At ito po ay overall rating sa lahat po ng mga programa sa television, kung saan sila po ay nagre-rate, no. Hindi kasi nila pwedeng i-rate ang social media kasi hindi po sakop yan ng ng free TV. Sabi naman po dito po, nakita natin na pang 12 yun, pang 12 po ang EAT, pang 13 ang Frontline Pilipinas, pang 14 ang GI Flix White House Down, and pa 15 pa, ilang programa pa yun, 1, 2, 3, 4 bago po dumating sa Eat Bulaga number 16, and It's Showtime number 17. So dati po magkaiba, It's Showtime then Eat Bulaga, pero this time medyo lumaylay po ang It's Showtime, pumangalawa po ang Eat Bulaga sa pre-TV rating, At ito yung pinangahawakan talaga nila na tinatalo daw di umano nila ang It's Showtime pagdating po sa TV rating. Pero kung tutuusin, lagi namang number 2 ang It's Showtime, Ito pa, lumabas na rin po at nag-post po itong si Best Phil kahapon, 2 hours kahapon po yan pinost niya. Nagulat ako kasi sabi niya, ito ang legit
Nabaliw ako. Pagtingin ko kanina, di ako makapaniwalang may laman ang PayPal ko. Diyos ko. Diyos ko, kay Meta pala. Second payroll Meta for 2. Ayun. So, ito yung kanyang pag-amin. Sabi niya, hindi niya ina-expect na magkakaroon ng laman yung kanyang PayPal. Pero, the last time I check, ito pong kanyang Facebook, hindi naman po siya monetize. Bakit naman siya magkakaroon ng payroll? Magkakaroon or papasok na pera dyan po sa kanyang PayPal na maaari. Hindi naman tayo ayaw nating mag-conclude dito po sa pangyayari na ito. Maaari that somebody's paying them. And I know na ito pong isang vlogger na ito na matatawag or isang parang tape defender, no? Sinasabi kung ano-anong mga kasiraan ang sinasabi niya sa TVJ. Meron pa siyang last post, nagpasalamat siya sa TVJ, ganyan-ganyan. Tapos sinasabi niya pa na ang tape daw ang bumubuhat sa tape, kaya daw ito nagtagal ng 44 years, na lalong ikinagalit at nanggalaiti pong ilan sa mga mga vloggers dun po sa kanya mga pinagsasabi, kaya nirarat-rat tuloy siya ngayon. At kahapon nga lumabas na yung tunay na kulay niya, kung saan bayaran nga ba, or ito po question po yan, bayaran nga ba ito pong vlogger na ito? At kung totoo man po na talagang binabayaran siya, is talagang pinasok na po ba talaga ito ng tape para po gawin niya? Pinag-aksayahan ba talaga nila ng panahon yan? And I just want to clear ang isang bagay sa inyo. Lahat po ng mga TVJ defender sa YouTube tsaka sa Facebook, hindi po kami bayad. Lahat po yan ay hindi po kami binabayaran ng TVJ para po sila ay depensahan. Lahat po yan ay free will po namin ginagawa. At ginagawa namin to dahil dun lang kami sa totoong yung katotohanan talaga, 'di ba? Para po talagang fair and square ang laban. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? At ngayon, tayo po ngayon ay magre-react patungkol po sa last update natin. Talaga naman napakarami pong nag-react dahil napahagulgol di umano itong si Buboy sa G sa Gedli ngayong araw, Ay kahapon, sabi po ni Melanio Garcia, drama kapag gusto ko lang kumuha ng kung gusto nyo lang kumuha ng simpatya sa tao, mapagkunwari pa kayo. Kayo yung nag-guest dati sa TVJ na pinakitunguhan ng mabuti ng TVJ, pero ngayon tinitira nyo, delikadesa naman, yak kayo. Yan, true. Ewan ko ba, parang bigla kasi silang kaya tuloy hindi sila pinaniniwalaan ng mga tao. So anyways, maraming salamat po sa inyong komento. Mr. Sunny Lawrence Aguero Pineda, tanghaling-tanghali, mabaho at kadugyutan ang makikita mo sa kabila. Dapat tanggalin dahil basurang-basura, hitsura pa lang nung prinsipe mo kang may body odor. Sa EAT, fresh at mabango. Hindi ka talaga yung masasabi mong legit talaga to no? Thank you po Mr. Sunny. Penehal also said 7356, hanggat nangongopya lang kayo ng pinaghirapan ng iba, hindi talaga magtatagal ang show nyo. Mahirap yang nabubuhay ng walang originality, nakakahiya lang. True. Kahit ano pong gawin nila, magtatatumbling sila sa show nila. Hanggat hindi po nila pinapalitan ang trademark, hanggang Itbulaga ang gamit nila, hindi sila tatantanan ng mga TVJ defenders and TVJ's legit Daver Card. So, salamat po Miss Penehal. Sabi naman ni Joey Boy Esteban, hindi siya nakikita kung tutulong siya sa maliit na tao. Gusto niya malaking para kumita siya. Yun. So, ito po yung pinanggagalingan niya kasi kahapon meron silang parang nilapitan na mga talagang masasabi mong less fortunate, yung mga mahihirap na tao sa Tondo. At nilapitan niya yun. Parang kung kailan kung kailan host ka na lang, tsaka mo pa lang sila nakikita. Pero nung mayor siya, hindi niya man lang nakita yung mga taong kailangan pala niyang pagtuunan ng pansin. Sabi ni Raquel Glory, dapat kasi sa unang-una pa lang naging mapagkumbaba sila kahit ano pang iba to sa kanila. Kaso nakukuha pa nilang magparinig. Alam naman nilang kung sino ang nagmamay-ari ng Itbulaga. True, kasi nakikisawsaw nga sila, 'di ba? Kung hindi sila parang nakikonnive dun sa amo nila, hindi sila madadamay sa issue.
And of course, sabi ni Fallen Angel 7674, masaya talaga ang EAT, enjoy na enjoy ako, lalo na sa Gimme 5 at Sugod Bahay. Kahit hitik sa commercial ads, dati reklamo, ay ako now, natutunan ko, isipin na kung wala ang TV ads, walang pasahod, kaya tanggap ko na, pwede dagdagan, sige lang, naunawaan ko na. Total ang EAT ang nagpapasaya sa atin, sige lang, suporta ako. Nakakatawa naman yung comment po ni Miss Fallen Angel, kasi dati sobrang dami nagrereklamo na parang nakilang episode na daw yung kalaban, pero ang EAT commercial pa din. So ngayon naintindihan po nila, true vloggers, na doon po kumukuha ng pondo ang isang programa para po mapasweldo at mabayaran nila yung kanilang mga kailangan bayaran during doon po sa show para magpatuloy siya. So salamat po sa inyong mga komento at please mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi ka pa nakapag-like, share at subscribe sa channel na ito, ano pang ginagawa mo? And don't forget to follow my Facebook